formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Program host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon, TGIF. Thank God it's Friday. Ika-17 na po tayo sa buwan ng Abril. It's April 17, 2026, mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy tayo dahil ang dami po mga activities, partnership tayo. Of course, sa pamagitan po ng ating mga partner. Yan, sa mga susunod na araw makapag-community pantry din. Ayan. At ating makakapartner ang Text. O, di ba? Magandang hapon, Sir Ma'am Rosalie Paniares, ang Chair CEO po ng Text. Mamaya po. Anyway, makakausap po natin sila at makakakwentuhan anong tulong ang pwedeng maibaba ulit sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga direkta pong naapektuhan nito pong pagtaas sa gasolina dahil sa sigalot po dyan sa gitnang silangan.
But anyway, tuto kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Mainit ang panahon, ingat-ingat po ha dahil ayan na naman yung mapanganib at mataas na antas ng heat index. Kanina nakausap natin ang Pag-asa tungkol dyan. Kaya mga lolo't lola, magandang hapon po. Mga nanay tatay, ingat po ha. Ang inyong mga blood pressure, sige kayo. At syempre yung mga ayaw o gumamit ng mga pananggalang sa init po ng araw ha. Yung mga lumalabas, sige kayo. Ingat po sa mga heat-related illnesses. Pwedeng makaranas ng mga heat cramps. Sabi nga ng Pag-asa, heat exhaustion. Masaklap dun. Yung heat stroke. Naku, ingat po tayo dyan. Anyway, ngayong hapong ito, makakausap po natin dalawang mga partner Rotarians po natin. Di ba? Standby Rotary Club of Chinatown Circle. Unahin muna natin ang Rotary Club of Makati Premier District. Ayan, marami po tayong mga partners ating kasama every now and then sa ating pong pagtugon sa pangailangan po ng ating mga kababayan at maging sila, marami po silang mga initiatives. Sila po yung mga pangunahing gumagawa ng mga programa at proyekto para po sa ating mga kababayan. Ngayong hapong ito, diretso na muna tayo at marami po tayong pag-uusapan at pagkwentuhan sa hanay po ng Rotary Club of Makati Premier District. Ngayong hapon na ito ay tayo po'y magkukwentuhan tungkol sa Day of Service, no? Isang health outreach na hatid po ng Rotary Club of Makati Premier District dahil yan pong mga services na nakapaloob po dyan ay kanila pong handog para po sa mga residente ng barangay Payatas dyan po sa Quezon City. Alamin natin, pagkwentuhan natin dahil meron pong mga medical services. Naku, laking tulong po yan. Bukod dun sa mga medical consultation, meron din silang mga blood test. Di ba, binababa na po yung ganyan. Kaya kayo na po ang lumapit. Pagka ganyan, libre po yan. Tapos meron pa silang mga tinatawag na yung tuberculosis screening. Para po sa TB early detection. Mahalaga po yun dahil mayroon po tayong mga kababayan nagkakasakit po sa baga. At yan po ay tuberculosis. So meron silang medical mission na ibinaba dyan po sa may Barangay Payatas sa Quezon City at talaga namang pagka ibinaba mo yung mga laboratory dyan, test, talagang blockbuster yan. Imagine mo yung opportunity na libre po yan na ma-access ng ating mga residente dyan po sa Barangay Payatas. Marami na po mga nakaraang panahon na bumababa din po tayo dyan sa Payatas at naghahatid po ng iba't ibang serbisyo. So ngayong hapong ito, makausap natin wala po sa Rotary Club of Makati Premier District. Introduce muna natin. Walang iba kundi ang kanilang past president, Ma'am Leia Quesada. Ma'am Leia, magandang hapon. Good afternoon po. Magandang hapon po. Good afternoon, Ma'am Leia. Hello, how are you? Yes, welcome po dito sa Public Service Hour. Welcome as our partner po. Thank you very much. Thank you for inviting me. Okay, Ma'am Leia, isa yata sa inyong community, adopted community ang tama ba? Ang Payatas, Diyan po sa Quezon City, kung saan ay naghatid po kayo ng inyong day of service. So, alam natin, pagka sinabi nating Payatas, ang dami dyan. Ang daming dapat tulungan. Po? So, kumusta po yung inyong day of service? Tama po ba? Ito po yung naisagawa na, Naisagawa na po. Tuesday this week. Ayan, okay. Ginawa na po namin itong health service. Oo, sabi ko pagka may dati mga simpleng medical mission consultation, pero pag ibinaba na pati yung mga laboratory test, naku, ang laki pong tulong yan na dapat samantalahin ng ating mga kababayan. So, kumusta po ang reception sa Payatas nito pong inyong mga serbisyo? Magaling po. Na-serve namin po 155 patients sa Barangay Payatas. At masayang-masaya po ang mga tao kasi nakakuha po sila ng early detection tuberculosis testing, cardiac disease screening. Alam niyo po na ang cardiac diseases ay number 1 killer dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So maganda na may early detection sila.
Tapos in addition po, meron din kaming blood work na alaman na nila yung cholesterol level nila, blood sugar, uric acid, tapos may urine test pa. Tapos meron kaming mga 6 na doktor na andoon ready para medical consultation. Tapos kung may prescription, free medicines naman ang binigay namin. So masayang-masaya mga tao. In addition, ang payatas nag-request. Opo. Gusto din nila mang tetanus shot. Opo. Tetanus shot tsaka deworming para sa mga bata. Mhm. So, pinrovide na rin namin. So, masayang-masaya mga tao. Nag-umpisa kami at 7 o'clock ng umaga. Wow. Natapos kami maaga, mga 10:30 in the morning. Usually, noon kami natatapos. Pero ang daming volunteers. Ang dami pong volunteers na doktor, ang dami pong volunteers na nurses. Sa iba-ibang mga barangay, pumunta sila dyan. At ibang mga organisasyon, kasama TB People, ATMPI, Angkop ang foundation po na naghahalaga sa aming Wellness on Wheels Mobile Clinic. Ito po ay ang isang Rotary Global Grant. Ang ibig sabihin po dito ay large scale project na ang nag-ooperate po ay Angkop Foundation. At nakasamahan po din ako ng 4 na Rotary clubs. Tumulong din po sila. Opo. Kaya mabilis. Mabilis po. Kaya masaya po yung mga tao sa Payatas. Okay. Kasi kung hindi kami pumunta doon, wala silang serbisyong ganito. So, Sabi ko nga po, grateful po sila. sabi ko nga po, blockbuster kasi pati mga lolo't lola natin, binabahan niyo po yung isa sa mga talagang kailangan nila, no? X-ray, ECG, para nang sa ganun, parang sino po ang kapartner niyo dyan? Nakatuwang po ng Angkop kasi yan po ay mukhang nakukuha na rin kagad nila yung result, di po ba? Opo. Lahat ng blood work, instantaneous po ang results. Yung sa x-ray, kailangan ng radiology. So after 2 days, doon namin ibibigay yung mga results ng x-ray po. Pero ito po ay, ang tawag po sa Rotary ay Rotary Global Grant Project. Ang Rotary Global Grant Project ay malaking project. Ako po yung primary leader na nag-implement ng project na ito. At nung na-build na po namin yung Wellness on Wheels Mobile Clinic, binigay po namin sa aming beneficiary na na-identify Angkop Foundation. Angkop Foundation po ang nag-ooperate ng klinikang ito. Pero every time na nade-deploy po ang clinic sa mga barangay na nag-sponsor ng mga Rotary Club like ours, kasama po kami sa operasyon. Oho. Ayun. So talagang parang lahat ay naibababa na rin sa mga community, hindi na pupunta ng hospital. So ito po'y gano'n nyo ba kadalas ibinababa sa inyong mga programa? And I heard parang nakasama nyo rin pala dito ang dating governor ayan, nakita ko, ng District 3830, Dr. Mildred Bitangcol, ayun yung governor. Yes. Salamat kay Dr. Governor District Mildred Bitangcol. Siya po yung District Governor when I was President sa Rotary Club namin. Year 2022-2023. Parang nakikita na tayo noon, Ma'am Leia. ng mga time na yan ng Governor Mildred. Opo. So, tinulungan ako ni Gov Mildred kasi nangangailangan kami. Tinawagan ko siya. Gov, sabi ko, kailangan namin ng mga doktor, short kami, tsaka ng mga nurses, short kami. Ako nang bahala, sabi niya. So, kaya ganun. Ang daming dumating ng mga doctor, nurses, mga lay people. Nakakasaya talaga kasi nagbibigay ng spirit ng komunidad, right? At saka sense of purpose para sa aming lahat na nakatulong kami sa Payatas. Ayan, oo nga, nakita natin. So, gaano karami po. Knowing, pagka Payatas, malaki ang Payatas eh. I think, di ba, Payatas parang 1, 2, 3, 4, 5 ba yan? Kaya pagka napupunta tayo dyan, talagang pag sinabing Payatas, alam natin na talagang kailangan yung serbisyong ganyan, serbisyong medical. Opo.
Mm-mm. Yeah. So, So, you know, paano niyo po napili na parang community recipient yung area na yan? Or talagang Payatas. adopted niyo na po yung barangay? paano namin napili? So, ako po ay miyembro, past president ng Rotary Club of Makati Pinoy District. Pero nakatira po ako sa Amerika. Mhm. So, sinabi ko po sa kaibigan ko, uuwi ako. Ano natin, i-deploy natin ang clinic ng club namin. Aha. O sige, sabi niya. Pero last year, dineploy namin ng clinic na ito sa bayan, sa probinsya. Mhm. Probinsya kung saan ako numalit ako, doon ako lumaki sa San Fernando, Pampanga. Sabi ko, sige, ulit sa San Fernando, Pampanga. Sabi niya, Leia, sabi niya, nag-volunteer ako sa barangay Payatas. Kailangan nila ito. Sa Payatas na lang. Sige, sabi ko. So, yun. Oo. So, 4 weeks before yung planned deployment namin, every week, naka-Zoom kami. Naka-Zoom kami yung community focal point namin po sa Payatas. Andun sa Zoom, ako, tsaka yung mga miyembro ng ANCOP, para ma-prepare na namin po ang komunidad. Nag-i-start po sa, identify natin yung venue. Tapos sinabi nila yung simbahan daw kasi yun ang pinakamalaking space. Totoo naman. Opo. Tapos, pangalawa, pre-register na natin yung mga pasyente. At saka, ibigay niya na sa amin lahat ng mga maintenance medication nila. Mhm. Para nun, bibilhin na namin para sa kanila. Yun ang ginawa namin. So, every week, nag-meeting kami for 4 weeks. Tapos, yun, kaya successful. Maraming preparasyon din. Opo. At syempre, anong reaksyon ng community? Lalong-lalo na, meron po bang mga na-refer natin sa mga hospital because of yung mga result, base dun sa result ng kanilang mga laboratory test, Ma'am Leia? Tama po. So, lahat ng resultado, ibibigay namin po sa barangay health office. Pero unfortunately, na-detect kami 2 pasyente TB positive. Opo. So, Laking tulong pero at least na-detect para noon ang Matulungan. next course of action malalaman na ng barangay health office. Oho. Asikuso na nila. Yun, opo. Napakahalaga nun kasi alam naman natin na ang government naman, meron namang libreng paggamot talaga sa tuberculosis, di po ba? Sa pamagitan ng Department of Health, mai-refer dun sa hospital, government hospital na pwedeng pag-referan, and then yun na yun. Maganda yun no? Yung mga detection na ganun, makakatulong yun hindi lang doon sa pasyente, kundi maging doon sa kanila pong pamilya. Yes, totoo. Especially for TB because TB is very contagious. Yes. So kung may isang tao sa bahay mo na may TB na, kailangan ma-educate din yung mga pamilya paano hindi na mag-i-spread sa pamilya nila. Yes, So yes. kasama din sa outreach namin ang tuberculosis awareness. Mhm. So para nun malaman ng mga tao anong itong disease na ito at ano mga precautions na dapat nilang gawin kung meron na silang sintomas. Opo. Kasi dun sa inyong TB screening na yan, ang nakakatuwa dyan, of course, early detection, di ba? Portable device lang yung nakikita natin dyan na ginagamit. Pero malalaman na, madedetect kung may TB nga at yun, meron kayong na-detect. So, ang laking tulong po nun. Parang mabilis din lang yan, Parang 30 minutes ba? Or more than 30 minutes ang process? Yeah, so through ATMPI, may sila early detection just using swab test sa tongue or sputum or phlegm. Tapos within 30 to 1 hour, malalaman na positive ka o negative. Kung positive ka, yung mobile clinic namin, may x-ray machine na, portable x-ray machine. So ngayon, next stage, talagang sisuraduhan namin kung may TB nga ang pasyente o wala. Tapos i-refer na namin sa barangay health office. Oo, refer agad. And then, I think pati yata yung inyong cardiac screening, kumusta naman yun? Meron ding mga na-diagnose? Na pwedeng na-i-refer? Wala po. Mahusay po yung mga pasyente, at least na
nakita namin on Tuesday. Tuberculosis lang po, dalawang pasyente ang positive. Aha. So, ito isang malaking programa ng RC Makati Premier District. At alam ko, meron pa kayo, no? More on ano kayo, no? Mga medical missions, I think. Yung para sa So, wellness. Yes. So, aside from the WOW Clinic, Wellness on Wheels, ang focus ay tuberculosis at cardiac screening. May dalawa po kaming mobile clinic. And ang ginagawa namin po so that ay breast and cervical cancer screening. Because, cancer is also one of the leading causes of disease here in the Philippines. So, and especially for women, it could be very deadly. So, may dalawa po kaming mobile clinic that are operated by Philippine Cancer Society. So, kung gusto nyo lang pong any NGO o any barangay, i-request nyo lang po yung mga clinic namin, punta lang kayo sa website namin, rcmpd.org. Tapos makikita nyo kung paano kayo pwede nyo mabook any of these 3 mobile clinics. Oo, tama-tama yan. Baka makapag-request kami this coming medical mission, Leia, ha? Or for partnership. Yeah. Yes. Tayo. Sure. Makatulong tayo sa iba pang community. There's an interesting statistics in the Philippines. There are 1,493 or 1,500 buuin na natin municipalities. Mga 150 of those cities. So only 150 cities or 10% of the municipalities provide their residents regular annual checkups. So imagine the gap. 90% of the 1,500 do not have the service. Yes. And so it is upon us, right? Organizations like Rotary to help. Yes. So this is where we come in. We want to help. Yeah. And our club in particular, Rotary Club of Makati Premier District, has 3 mobile clinics that we deploy almost every week to serve these neighborhoods that need annual checkups. Yes. It's as simple as that. Mobile na eh. Kaya yun ang kagandahan ng mga technology, Ma'am Leia, no? So natutuwa tayo at sa pamagitan ng mga mobile clinics na yan, mabilis na rin nating nadadala po yung serbisyo, no, sa ating pong mga kababayan. So baka meron kayong meron kayong mga gustong pasalamatan, Ma'am Leia. Again, go ahead po. And then of course, yung mga future programs and projects pa rin po ng RC Makati Premier District. Okay. So gusto kong pasalamatan lahat ng mga nag-volunteer to make this deployment a success. Primero si Father Bong ng Payata sa Parish Church, ina ng Lupang Pangako. Siya po ang major collaborator namin to do this. Of course, the Barangay of Payatas. I'd like to do a special thank you to my district governor, Rotary District Governor Mildred Bitangcol, Dr. Mildred Bitangcol, because she was enabled the significant number of doctors and nurses who were present, as well as Dr. Sandy, who is her friend. And so along with them, of course, is Angko Foundation, who runs our mobile clinic, Misio Amore, who is also a provider of medical services. And then we have ATMPI and the organization called TB People. And we have four Rotary clubs who joined us to also help. Rotary Club of Las Piñas, Rotary Club of Makati Uptown, Rotary Club of Empowered Leaders, and one other Rotary Club which skips my memory now. But these are all the organizations that have truly helped in making this event quite a success. We feel a deep sense of gratitude for being able to serve the people of Payatas, and seeing their smiles on their faces makes us even our hearts even more fuller.
And what are our next projects? Our next projects, we have many projects, but of course the continued deployment of this mobile clinics is one. We are working with actively right now with 2 other global grants. The first one is educating child development workers. As you know, early childhood development is a critical part of the development of our Filipino children. So we train them so that they can provide the proper education to our young people. And then the second one is mental health. Our students many students, particularly in high school level, are suffering from multiple mental health issues. And so what we provide is basically a training for the staff of high schools right now in Makati City to deal with these situations. Ayan, mga susunod na program, ano? Ayan, Ma'am Leia, thank you so much, and kita-kita po ulit tayo sa inyong mga programa na yan para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, mga kaibigan, ang Rotary Club of Makati Premier District sa pamagitan ni PP Leia Quesada. Thank you so much. Oras po natin, mga kaibigan, 28 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo saglit lamang. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabton, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala, Febcon. Galalala, Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Febcon. Galalala, Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Febcon. Galalala, Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Febcon. Galalala, Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento,
iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Mag-aisa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do
So, One word to describe your journey so far. one word, I'd say resilience. I got it on your resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Pilipinas, oras natin, 41 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa ating Public Service Hour. Ngayon pong TGIF, thank God it's Friday. Ingat sa init. Ngayon, dako naman tayo sa ating mga partner pa rin. Ito, ang ganda nito, no? Ito'y Kabuhayan Caravan para sa kalikasan. Alam natin, tayo lahat, gusto natin magbigay ayuda, di ba? Ayuda para sa ating mga kababayan dahil sa dinadanas natin na kahirapan sa buhay. Pero this time, pag-usapan natin, isa sa talagang hinahangaan natin pagdating sa pagsasagawa ng mga project and programs, ang Rotary Club of Chinatown Circle. Talaga naman ang kalikasan, isa sa kanilang pinagtutuon ng pansin pagdating sa kanilang mga programa. So this time, alamin natin yung kanilang Kabuhayan Caravan para sa kalikasan. Ito kakaiba to palit pet bottle, tawag nila dun sa sa delata o bigas. O, di ba? May ganun. So, ang United Chosen President po ng Rotary Club of Chinatown Circle, ayan, welcome back. Ayan, UCP Lisa Del Rosario Dumlao. Ma'am Lisa, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon. Kumusta po ang lahat? Ayan. Kumusta po kayo, Miss May? Mabuti naman, Ma'am Lisa. May jet lag ka pa ba? Medyo po. Salamat sa oras. Alam ko napaka-busy po ninyo Pero natutuwa kami dahil meron kayong programa na ganito. Napakahalaga. And to think na ang April pala para sa Rotary ay Rotary's Environment Protection Month. Tama po ba, Ma'am Lisa? Tama po. Tama po yan. Ayan. So ang ating pong proyekto ay nakaangkla pa rin sa Rotary International Environment Stewardship Program po. Ayun, tama-tama yan. So isama na muna natin sa ating kwentuhan ngayong hapon na miss ko rin ito tama ba isa sa mga mag-beneficiary ng programa at proyekto na ito? Ayan, ang Barangay 234, di ba? Barangay 234 sa lungsod ng Maynila. Ayan, si Kapitana Arlene Tan. Kap, magandang hapon. Good afternoon. Yes, Miss May. How are you? Wow, ang sexy. Dito na naman po tayo. Welcome back, Kapitana Arlene. Ayan. So, isama na rin natin ang Philippine Association of Stores and Carinderia Owners. Nandyan na rin ang kanilang President, Ma'am Joanne Hipolito. Ma'am Joanne, good afternoon po. Hello, good afternoon, Miss May. Magandang hapon po. Ayan, welcome. Ma'am Lisa and Kapitana Arlene. Yes, welcome good afternoon po. Okay. Welcome po sa Public Service Hour. Okay, balikan ko lang si Ma'am Lisa. Ma'am Lisa, ano po itong Kabuhayan Caravan para sa kalikasan? Well, ito pong Kabuhayan Caravan ay hindi lamang po ito nakaangkla sa ating Project Sisid Dagat. Ito rin po ay nagbibigay pugay po sa ating maliliit na entrepreneurs dito po sa ating Metro Manila. Ito po ay aming sinasagawa dahil po hindi lamang po ang basura na nakakalap namin sa Batangas ay nagmumula lamang po sa vicinity ng Batangas. Kung hindi po, karamihan din po ay galing sa Maynila. So, minarapat po namin na magsimula po tayo sa source kung saan po nanggagaling ang karamihan po ng basura na inaanod papunta pong Caban Island. So isa po ang ating Barangay 234 na magiging partner po natin. Sila po ang magpapilot dito po sa Maynila nitong ating programa. So ito po yung programa na palit pet bottle, tama po ba? Sa delata o bigas. And then of course, paano po ang gagawing sistema doon, Ma'am Lisa?
Well, ganito po ang nangyayari. Ang bawat mamamayan po na makapagbibigay po or makakapag-surrender ng mga PET bottles nila, kanya-kanyang PET bottles sa appointed natin na materials recovery facility within the barangay, may kaangkapan pong timbang yan. Kung kunyari po, kagaya po tomorrow, kung makakapagdala po kayo ng 2 kilo na compressed PET bottles, may 1 kilong bigas po kayo na makukuha. Opo. Kumbaga, we are putting value po sa ating basura wherein hindi po lamang ito basura kung hindi maaaring maging source po ng pagkakakitaan. Ayun. So ano ang magiging part ng role ng Barangay 234 dito, Kapitana Arlene? Ito ba'y programa nyo rin? Alam ko napaka-active mo rin sa mga program na ganito Kapitana. Unang-una, ma'am, nagpapasalamat po kami sa Rotary Club of Chinatown Circle na pinangungunahan ni Miss Lisa Dumlao. Kasi ma'am, Miss May, ito po yung mga hinahanap po natin ng mga proyekto na makakatulong po sa sambayanan. Kasi ang problema po natin ngayon talaga yung basura. Kami po sa Manila kasi ma'am, bali medyo ang aming waste segregation is hindi pa ganun kasolid. So sa ganitong maliit na kaparaanan po, pwede po kaming tumulong sa barangayan. So parang, pero kayo sa barangay, programa nyo na rin ba ito, Kapitana? Oo, yung yes po, ma'am. Yes po, actually, nakikita ko yun that time, di ba? Parang yung waste segregation ay isa din sa inyo pong ginagawa. Yes po, ma'am. Opo, dito sa Manila po. Sinisimula na po namin 'yan. Kasi pinupush din po yung ating butihing Mayor Isko Moreno yung mga ganyang proyekto po. So yun, so ang magiging beneficiary ay tama po ba, hindi lang barangay mo or pangunahin ng Barangay 234, Kapitana, para sa proyekto na ito? Yes po, ma'am, pati po yung mga kalapit barangay din po namin. Kasama po namin sa proyektong ito. At syempre nandiyan ang Pasko, no? Ma'am Joanne Hipolito, ayan. Paano ang gagawin ng ating mga kababayan? Kasi ito'y palit, palit de lata o kaya bigas, no? Lalong-lalo na paanong mechanics? Paanong gagawin? Gandang hapon po ulit. Congratulations, Ma'am Lisa Dumlao and Kapitana Tan. Nakakatuwa po dahil meron na naman tayong Pasko dyan sa Tondo. Na talagang silang magiging beneficiary po nito. Actually, gusto ko lang pong ang Parañaque po, no. Ito pong nagdaan ng mga tag-ulan po natin. Talaga pong binabaha totally hanggang bewang. Minsan mabot pa hanggang dibdib. So, nung tinuruan namin sila kung paano mag-segregate at bawat creek nakukuhanan po nila ng mga PET bottle at sachet po, medyo bumabaha pa rin pero mabilis na siyang umaagos yung tubig po. So, natuwa ang aming kapitan. So nakita nila kung gaano kalinis, kung gaano nakaayos yung aming barangay San Antonio. And then, yun nga po, doon kami nag-start na tinulungan niya po yung mga member ng Parañaque chapter na palit bigas. So nakakatuwa po talaga na kapitana na diyan sa inyo meron po. Tayo po ay nagiging model sa iba't ibang sangay ng barangay. Buong NCR po ito at sa ibang probinsya. Na sa ganitong ating samahan makakatulong tayo sa ating gobyerno at sa ng kalikasan. At the same time, nakakatulong tayo sa mga negosyante na mga maliliit upang pandagdag negosyo sa kanilang tindahan po. Dito po sa palit PET bottle po, ito nga po katulad ng nabanggit ni Ma'am Lisa na dinisenyo po ito talaga para sa ating mga maliliit na negosyante po. Ayun, so bukas Ma'am Lisa sa mismong okasyon na ito, paano ang gagawin ng ating mga kababayan at saan pupunta? Well, lahat po ay inaanyayahan namin na magtungo sa Barangay 234 Covered Court
para po tayo ay magkaroon ng sharing. Magkakaroon po muna tayo ng mga workshop wherein yung mga kasama po natin mga stakeholders ay mag-share ng kanilang contribution po sa proyekto. Napaka-importante po kasi ng bawat stakeholders dahil lahat po ay may ginagampanan. This is parang chain po siya. Lahat po tayo ay may ginagampanan para po maging successful po ang proyekto. Kasi hindi po ito pangsimula lang. Ang ating objective ay maging sustainable po para sa barangay 234 at sa karating nilang mga barangay. Yung ating pong, yung magiging success po ng ating waste segregation. And then also, yung pagkakaroon po ng kabuhayan po out of this PET bottles na makokolekta po. Tomorrow po, we will go there sa Barangay 234 for a brief workshop. And then magkakaroon din po tayo ng yung ating po mga partner stakeholders ay magkakaroon din po ng kiosk wherein the participants po can consult, can talk with the stakeholders kung ano po ang mararapat nilang gawin, ano po ang maitutulong ng ating mga stakeholders, partners. Nandyan po ang, tomorrow, if I'm not mistaken, nandyan po ang BPI Bangko. Nandyan din po ang SMART, ang ating pong bagong partner. Tama po, Pres Joanne? Ano po? Opo. Yes, and then, of course, nandyan po ang PASCO, wherein lahat po ng ating participants na may-ari po ng sari-sari store or karinderya ay maaari pong mag-enroll sa organization para po matulungan nila kayo kung paano gawin ang ating programa, yung ating pong Palit Pet Bottle program. And then also, nandyan din po partner, ang ating mga partners po, nandyan din po of course ang Coca-Cola bottlers wherein lahat po ng ating nakokolektang PET bottles ay tine-turn over sa PET value for further processing and recycling. Nandyan din po ang Sun Life, ang Gaslight, Pure Gold through tindahan ni Aling Puring. And of course po, ang hindi po matatawarang advocacy partner ng ating pong Rotary Club of Chinatown Circle, ang DZRH Operation Tulong, na patuloy at palagi pong sumusuporta sa ating mga programa. Ayun. Kap Arlene, sa inyo, anong preparasyon, lalong-lalo na syempre yung inyong mga kabarangay, for tomorrow? Ano ang siguro marami, ganong karami yung mag-participate. Una-una muna pala, may workshop muna, Ma'am, tawag ito Ma'am Liza. Then afterwards, yung mga meron ng pampalit, pwede na ba yun? Pwede na silang magpapalit at makapag-uwi sila kasi tulong din yun sa pamilya. Sipag at tiyaga din lang ito, di ba, Kapitana? Yes, Miss May. As usual po, serbisyo publiko. Ito po, malaking bagay po sa amin na meron po tayong mga kapartners, sila Ma'am Lisa, sila Ma'am Joanne, and of course, si DZRH through Miss May. Ma'am, tomorrow meron po kaming libreng merienda sa lahat ng participants. Then, ini-encourage po namin yung lahat po ng participants na magdala din po ng sarili po nilang mga patapon na mga PET bottles, yung mga PET bottles na yung mga food, single-use na food containers. Kasama po yon. So, meron pa po tayong ibang pinaghahanda, ma'am, na meron actually, meron din po tayo tomorrow, ma'am, kasama yung Johnson & Johnson. Miss Lisa. Oo. Then, marami pa po. So, very exciting. So, iniimbitahan po namin ang lahat.
na dumalo po. Napakapakinabang po itong proyekto na to from Rotary Club of Chinatown. Oo. Baka mamaya, Ma'am Lisa, Kapitana, bukas marami mga bata. May bit-bit, no, kanilang mga pet bottles, ano? At makasama na rin sila dun sa workshop para nang sa ganun, maintindihan nila ano ba yung kanilang ginagawa, ano bang importansya niyan. Unang-una, syempre, sa ating kapaligiran, but at the same time, para din sa kanilang pamilya, di ba, Ma'am Lisa? Tama po yan. At alam niyo naman po na tayo ay naniniwala sa konseptong starting them young. Sa maagang panahon po natin maipakalap sa ating kabataan yung kaalaman at pagpapahalaga sa pag-aalaga sa ating kalikasan, na mas maganda po dahil dadali nila yan hanggang sa pagtanda nila. Tama. Ayun. So, siguro mag-invite ka muna, Kapitana Arlene. Go ahead. And of course, sa mga kapitbahay na barangay, kasi maraming kapitbahay si Kapitana Arlene Ang barangay 234, nakapalibot lang dyan. So sa lahat ng mga kalapit barangay ko, iniimbitahan ko po kayo, lalong-lalo na po yung may mga sari-sari stores, yung mga karinderya. So priority po kayo na pwede po kayong dumalo bukas at magdala rin po kayo ng inyong mga pet bottles para palitan po natin po yan. Marami po tayong advocacy partners para nadarating po bukas. So lahat po ay naanyayahan pumunta lamang po dito sa ating basketball court. Mga chairman, mga kagawad, importante po ito. So imbitado po ang lahat. Ayun, okay. Kita-kits, Kap Arlene. Ma'am Joanne? Muli, congratulations, Kapitan Tan. Isa po itong natitiyak kong matagumpay dahil kasama niyo po ang Diyos, dahil sa magandang adkain niyo sa inyong mga nasasakupan. Ma'am May, nais ko na rin pong samantalahin sa April 24 po, magkakaroon din po kami ng Pasko Caravan, katulad po ng mga partners natin sa Barangay San Antonio. And muli, iniimbitahan ko ang mga sari-sari store and karinderya owner na hindi pa member. Maaari po kayong pumunta ron alas 8 ng umaga po. At alas 9 po tayo mag-i-start. At maraming salamat, Ma'am Lisa, sa napakaganda niyo pong adikain na tumulong sa ganitong caravan, kabuhayan. Marami pong salamat. And Ma'am May, maraming salamat po. Katulad po ng nai-interview sa akin itong mga nakapas na linggo, tungkol po ito sa ating pagtaas ng LPG sa hanay ng karinderya. Ako po ay nakiusap at sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kasi kami po ay advocacy po namin ay maging boses ng mga nasa hanay po namin na sari-sari store and karinderya na kung maaari na ipagpaliban ng exempt tax po sa LPG at kerosene. At tayo naman po ay natugunan dahil marami na rin po sa hanay namin sa Parañaque ang nais magsara. Dahil po talagang mahirap sa larangan ng pagninegosyo na lumalabas ang puhunan ng bumabalik. So nagkakaroon po tayo dito ng mentoring. Unang-una sa mga, syempre hindi po natin maiiwasan na minsan sa pagkasara nagkakaroon ng epekto para sa kanila yan, which is ito namang mga pagtaas na ito ay talagang buong mundo po ito. So muli maraming pong salamat sa inyo, Ma'am May, Ma'am Lisa and Kapitana. God bless po. Ayan, buti na lang bababa yung LPG daw, so abangan natin. Magdire-diretso mo pa ba, Ma'am Joanne? Ma'am Lisa, go ahead po. Yes po. I'm taking this opportunity po na pasalamatan ang lahat po ng ating katuwang dito sa ating proyekto. Tayo po ay nagiging conduit lamang or vessel lamang po. Pero sa ganitong pamaraan ay nagiging epektibo po tayong vessel or partner para po sa ating mas nangangailangang nakakarami. Tomorrow po, inaanyayahan po namin kayo muli
Kabuhayan Caravan para sa Kalikasan. Ito po ay isang partnership project ng Rotary Club of Chinatown Circle with PASCO and our beneficiary community, ang Barangay 234. Kasama po natin ang DZRH, of course, sa atin pong programa. Ito po ay brought to you by Rotary Club of Chinatown Circle's Project Tipon, yung Tapon to Ipon movement na ina-adapt po natin from PASCO's program. Magkita-kita po tayo tomorrow and magdala po kayo ng inyo pong mga PET bottles and single-use plastics para po masimulan natin ang programa sa Barangay 234. Okay, maraming salamat Ma'am Lisa, Kapitana Arlene and Ma'am Joanne. Kita-kits tayo bukas po. Maraming salamat. Thank you. Thank you very much, Ms. Thank you so much. Good luck sa programang yan. Napakaganda. Maraming salamat Ma'am Lisa Del Rosario Dumlao, ang United Chosen President po ng Rotary Club of Chinatown Circle. At syempre, Kapitana Arlene Tan ng Barangay 234 sa Manila. At of course, si Ma'am Joanne Hipolito, ang presidente po ng Philippine Association of Store and Carinderia Owners o PASCO. Ayan, talaga naman, pag mga programang ganyan, samantalahin po ng ating mga kababayan yan, ha? Punta po kayo dyan. Ay, ang bilis ng oras. Mag-ibigan, susunod na po, Mayor Lacaideo Macalmat, Mistea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, papaalam po tayo. Maraming salamat, Aiza, Gabriel, Jeric, Barreto, and RHTV. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, 2 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. ganyan pag